Dalawang bagay ang ipinapahayag sa atin mga kapatid na mabuting balita sa umagang ito. Una, ang paglalakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Ito'y nagpapakilala na ang Diyos o na si Jesus ay Diyos sapagkat sino ang makapaglalakad sa ibabaw ng tubig? Kinokontra nito ang batas ng kalikasan. Siyempre, lahat tayo ay nakararanas na pumunta sa tubig at kailanman ay di tayo makapaglalakad roon. Pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, siya ay pwedeng maglakad sa ibabaw ng tubig. Pwede siyang may control sa batas ng kalikasan. Ikalawa, nagpapagpapahayag na siya nga ay Diyos ay nang sabihin niya sa mga alagad dahil takot na takot sila, ako ito. Sa wikang Ingles ay I am. Sa mga ebanghelyo kapag sinabing I am, ito'y nagpapakilala ng divinity o pagka-Diyos ng Diyos na hindi ito basta ginagamit ng kung sino-sino. Parang ito'y kataga na nararapat lamang na ipatungkol sa Diyos. Maging sa lumang tipan, doon sa burning bush, I am. Kung kaya, sa dalawang bagay na to, makikilala natin na si Jesus ay may kontrol sa kalikasan, na siya ay Diyos, at kaya niyang iligtas ang kahit sino. At ito nga ang pinapakay ng Ebanghelyo, mga kapatid. Ang paglapit ni Jesus doon sa mga alagad na nakalasa bangka dahil lumalakas ang alon ng dagat at ang hangin, ay isang pagkilos mula sa Diyos upang protektahan at ipagtanggol ang mga alagad na kanyang pinili. Meron kasi tayo mga karanasan sa buhay na akala natin ay wala na ang Diyos, lalo na kuminsan kung meron tayong mabigat na pinagdadaanan at sinasabi nating tila yata wala ang Diyos o hindi ako pinapakinggan ng Diyos, hindi ko siya madama o makita ni sa panaginip, wala ang Diyos. At dahil dito kuminsan ay nawawalan tayo ng loob. Pero ang totoo, kahit saan tayo magtungo, ang Diyos ay palaging nakaantabay, nagsusubaybay sa atin upang tayo'y tulungan. Kaya kahit ito ay labag sa kalikasan, si Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig patungo sa mga alagad. Kaya ang sinasabi lang maliwanag ay, let us be assured na ang Diyos ay hindi tayo iniiwan at hindi tayo hinihiwalayan. Kasama-sama natin palagi siya upang tayo ipagtanggol at protektahan. Ito ang totoong isang mabuting balita dito. Yun nga lamang, meron tayong kalagayan bilang tao. Ito'y kitang-kita natin sa reaksyon ng mga alagad. Hindi nila makilala si Jesus kasi pinangunahan sila ng takot. Akala siguro nila ay multo ang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya takot na takot sila. Pero nang sabihin ni Jesus na ako ito, saka lamang sila nahimasmasan at tuwang-tuwa na pinasakay si Jesus sa bangka. At kapag dakay sumadsad ang bangka, ibig sabihin nakatawid sila sa unos ng buhay, sa mga pinagdaraanan nila sa kabilang pangpang upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Kung meron man mga kapatid na magliligtas sa atin sa ating mga pinagdadaanan upang tayo makatawid sa lahat ng krus ng ating buhay, ito'y sa merito palagi ng Panginoong muling nabuhay. Yan ang maliwanag sapagkat ang Diyos talaga ay hindi lang sumasumusubaybay, kundi totoo siya sa kanyang misyon na tayo'y iligtas, hindi upang ipahamak tayong mga tao. At dahil dito, totoong isang mabuting balita ang ipinapahayag na ito sa atin. Kaya
Sinasabi lang na huwag tayong matatakot. Pag napangunahan kasi tayo ng takot, kuminsan din na natin madama o makita na kasama na pala natin ang Diyos. Kasi ano bang ginagawa ng takot sa atin? Lumalabo ang ating isip, ang ating paningin, tulad ng nangyaring ito sa mga alagad. Kaya maging yung mga maliliit na pahiwatig ng presensya ng Diyos, di na natin madama o makita sa ating buhay. At ito'y paanyaya sa atin na palaging ikampante at ipanatag natin ang ating loob sa Panginoon at wala tayong dapat kinatatakutan sa ating buhay. Kung alam mo at naniniwala kang mayroon kang malakas na tagapagtanggol, tagapagligtas sa katauhan ni Jesus. At huwag nating iisipin na hindi tayo kayang puntahan ng Diyos sa mga lugar o sitwasyon na meron tayo. Kung pati ang impyerno ay kanyang binabaan, pinuntahan, bakit hindi niya pwedeng puntahan ang kahit sino at kahit anong sitwasyon ng buhay ng tao? Yun ang dahilan kung bakit siya pumarito upang lahat ng kanyang sabihin, hipuin, at makadaupalad ay magkakaroon ng pagbabago. Gagawin niya itong isang bagong nilikha ayon sa kaanyuan ng Panginoon. Kung kaya mga kapatid, magpasalamat tayo sa salitang ito na nagbibigay sa atin ng panibagong lakas ng loob na magpatuloy sa ating paglalakbay, dagat man o saan man tayo magpunta sa ating paglalakbay na ito at ano man ang ating suongin na panganib sa ating paglalakbay na ito.